So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and andito tayo ngayon guys para magbigay pansin naman po dito sa mga ka-isyuhan tungkol naman po kay Krista doon sa pabahay. Dahil nga po, marami daw pong katanungan kung nasaan na daw ang budget. Nako, grabe yan. At magkano na daw ang budget? May nagsasabing 800,000, may nagsasabing milyon na daw. Ay, nasaan na? Baga, bakit kung may budget na, ay bakit hindi pa sinisimulan? Grabe guys ha. And mind you guys, sino nga ba ang mga question kay Kalinga Prab? At bakit siya nababash tungkol dito? No? Sino ang mga nagtatanong? Sino ang mga, kumbaga, parang nagmamadali para pabahayan itong si Krista? And bakit nga ba hindi pa inuumpisahan? So, hoping guys na masagot lahat ang mga katanungan na yan dito sa ating tatalakayin po ngayon. So, samahan po ninyo ako hanggang dulo at huwag kalimutang pindutin yung like button. And of course, bago tayo mag-umpisa, ay shout out po muna kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Ada Vlogs, and Kalingap Prab. Ganun na rin po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters na nanatiling nandyan at nakasuporta. And of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga subscribers. So yan, samahan po niyo ako guys and tuloy-tuloy na po tayo. So, let's go! So, ayun guys, kasama na po natin ang nag-iisang Kalingap Hello po. Prab. Bro, bro, thank you bro, kumusta? pinayagan mo akong pumunta dito. Actually po, sa mission po sana kami, kaya lang, dahil galing lang po sila sa Naga kahapon, pahinga muna Pahinga po ngayong kami araw. Tino bro, nakatahanan ako. Naka-ready ka na sana. Naka-ready na talaga ako Okay. dito, so naghihintay na lang ako kung anong oras yung mission. Pero, Anyway guys, may nakalimutan ako banggitin po kanina dahil kasama din pala dito sa ating tatalakayin ang katanungan na isang may posibilidad nga ba na mawakwak itong si Krista dahil nga po sa mga nangyayaring issues lately nga po ay kaya nagkaroon ng katanungan na ganyan. So dito natin malalaman ang sagot ni Kalinga Prab dahil siya po ay talagang nagsalita na. Kumbaga, lahat ay marami pong matatalakay po dito. So, dire-diretso na po tayo. Let's go. ito nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, pinuntan ko po si Kalingap Prab para po malinawan, matuldukan na din yung mga issue-issue. And bro, ito bro, pagpunta ko dito is regarding kay Kalingap Angel Krista. Okay. So, ito po, napagdesisyonan ko pong tanong si Kalinga Prab para malinawan na po. And syempre, para lumabas na din po yung totoo. Sobrang dami po kasing fake news. Bro, Yun. madaming nagbabash sa'yo. Ako din, nadadamay. Yung may mga nagsasabi pa nga, bro, nagtuturoan na lang daw tayo kung nakanino daw yung budget. And nililinaw ko sa kanila, budget po is nasa akin. Meron din And sa akin. meron ka din. And meron tayong lista, bro. May lista tayo. And kausap ko So yun guys ang budget ay na kay Kalinga Prain. Majority ng budget ay hawak po ni Kalinga Prain and meron ding hawak si Kalinga Prab pero ang majority sa budget na naipon ay na kay Kalinga Prain. Bakit nga ba na kay Kalinga Prain? Dahil siya po ang pinagkakatiwalaan ni Kalinga Prab na humawak at makipag-communicate sa mga sponsors po na kusang loob na tumutulong at nagbibigay dahil ayaw na rin po halos ni Kalinga Prab humawak ng budget dahil sa mga nakaraan na mga issues tungkol sa ganyan. So, yan. Para mas malinaw po, So, tuloy. din, bro, yung mga sponsors. Pero majority nasa iyo talaga. Ang majority nasa akin. And may mga Yun. nagsasabi na yung budget daw is nasa milyon na. Ngi. May mga nagsasabi naman Grabe. daw na Sana. yung budget daw is ginamit mo na daw sa ibang project. Ngi. So, Ganun po talaga, guys, Mga walang magawa sa buhay. And ang masaklap kasi dito, ang mga nagsasalita is yung mga wala namang ambag, Samantalang yung mga kusang loob na tumulong or nagbigay ay nananatili silang may tiwala at tahimik lang. Naghihintay lang sila kung kailan mangyayari ang dapat mangyari, Ang saklap talaga dito mga mga marites. ito guys. Itong purpose ko talaga dito is para malinawan matulungan Yes. natin. So, ito bro, last na. Bro, mapapabahayin pa ba si Krista? Isa Yun. pa yan sa mga naririnig natin. Yan yung pinalinaw ko kay Ninong July. Yan. Kasi ang dami kumakalat ng fake news na. So, ang dami, nasaan yun? 800K na daw. 800 nga, so 1 million na daw May po. 1 million pa nagsabi. May 1 million na daw po na budget. Grabe. And ito guys, linawin ko lang bro.
gusto ko lang din humingi ng authorization sa'yo, pag-confirm sa'yo. Okay lang ba ilagay ko dito yung list? Oo, ilagay mo for Kung transparency. kanino, yung amount, May and lista yung po total kami talaga. noon. May lista kami noon. And kausap ko po dyan yung mga sponsors. Yes. So yun guys at ipopost din natin dito. Ipopost natin, kumbaga patatagalin natin para makita po ninyo kung sino-sino po yung mga nagbigay na mga sponsors. Ayan o, pwede nyo pong i-screenshot para hindi po kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Ayan po ay pinapakita for transparency. So yan nga po So yan. So ang pinaka-total na hawak ni, I'm sure kay Kalinga Pre nito kasi siya yung nag-ask ng permission kay Kalinga Prab kung pwede ba niyang i-post yung yung listahan. And channel po kasi ni Kalinga Pre itong nare-reactionan po natin. So sabi na natin, kay Kalinga Pre talaga ito. So, that's it. 499,500. So, yan po. And hindi pa natin alam kung magkano naman yung na kay Kalinga Prab, no? So, ayan. Halos 1,000,000. Halos kalahating milyon. Sorry Baka magkabono pa ako. Halos kalahating milyon na ito. Kunti na lang, 500 pesos na lang. At kalahating milyon na itong hawak ni Kalinga Pre. And nakadepende kasi yan kung anong plano, no? Kung ang pabahay ba na gagawin ay magkano ba yung pinaplano nila na budget, kung ito ba ay malaki nga ba or what. So, malalaman natin lahat yan sa mga susunod, no? So, yan. I hope na nakuha nyo na po yung listahan po, Kaya ako pinatagal dito. So, tuloy na natin. So, syempre, about sa pabahay naman, may budget po. Pero di po namin ginagalaw, no? Nakakalinga po Yan. yung actually, binibigyan na nga niya sa akin. Sabi ko, ay, kasi naman yan bro, ayaw kong makialam na. Ayan na nga, ayan na nga. Bro, sabi ko, bro, ako, nakakadadamay na din ako, bro. Sabi ko, bakit ganito, ganyan, bakit parang ako na yung may mali na tayo, bro. Sabi ko nga, nandito ako para tulungan si Chris na mag-ipunong sa budget ng sa pabahay. Tapos ang nangyayari pa, parang ako yung may mali. Sabi ko, itong budget na to, bibigay ko na to lahat kay sobrang Kalinga laking Prab. tulong ni Kalinga Pre, no? Sobrang laking tulong Yes. sa mga budget. Tapos, pag-iisipan niyo pa ng masama. Sabi ko, Kung wala, Totoo yun, na malaking tulong talaga si Kalinga Pre, guys. And napakasipag po niyan. Napakasipag po, and napaka-transparent. Tapos pinagdududahan pa. Nako, sobra naman kayo niyan. ayun, baka sinong maghahawak yan. Ayoko rin maghahawak ng hindi pa sinisipulan eh. Kasi alam ko nang mangyayari eh. Kaya nga eh. Di ba? Actually bro, yung mga sponsor sabi niya, don't worry Rain, may tiwala kami sa inyo. Yun. Sa may tiwala ako sa iyo, so okay lang yun. Sabi ko, gusto ko na lahat ibigay ko na kay Kalinga Prab. Bahala na si Kalinga Prab dyan. Yan naman ang pinaka-the best. Yan naman ang pinaka-the best, di ba guys? Kumbaga yung mga mismong nagbigay or tumulong sa budget ay sila mismo yung may tiwala. Sila yung nagtitiwala po, Samantalang yung mga sabihin na natin, wala namang ambag, ay sila yung malakas ang loob. Sila yung malakas ang loob para questionin, itong mga tumutulong. That's bad, that's bad. Hindi ko man baka tinanggap. Sabi ko, naano rin na, alam ko na mangyayari yun ay. Kasi marami pong, may line up po yan. Oo. And yun po, May line up po linawin tayo. ko lang din. Si linawin Eden ko nga din, din bro. nagre-reklamo, di pa napapabayan sa Kaya Eden. nga, Batch bro. 1 po yun. Siguro din linawin ko din bro kasi nung dati dahil nagkaroon din ng budget dahil din sa confirmation ko din na 'di ba dahil may makakakilaling ako mag-work, oo. 'di ba? So yun guys, ito yung sinasabi ko kanina po, na isang katanungan na kung may budget na, ay bakit hindi pa inuumpisahan? So ito na po mismo yung kasagutan kung bakit. No? So pakinggan po natin. And yung dun kasi in-explain ko na din naman yun. 'Di ba sabi ko nga po, pag may budget na po si Krista, pasisimulan na po yung bahay. Pero ang nangyari po kasi guys, yung mga kakilala ko po na pinagkakatiwalaan ko po is wala na po. Yung naggawa sa Bahay ni Joy. So, sobrang naiintindihan nga nila. Sobrang hirap po maghanap ng mga trabahador na pagkakatiwalaan po. Yes, nandyan na po. Sabi na natin si Tatay Jonel nandyan po. Pero yung ibang trabahador po, di po namin alam. Ang hirap po magsisi sa huli. Totoo. Sa totoo. Totoo po yan. Totoo po yan. Totoo. Tingnan nyo, nangyari doon sa bahay ng isang Kalingap Angel na umalis po, Ang daming kumu-question, kung bakit daw ganito, ganyan. So, mahirap talaga. And mahirap maghanap ng mga karpintero or manggagawa sa construction po, na talagang mapagkakatiwalaan. Kasi, unang-una, hindi naman nila nababantayan ng, ng tuloy-tuloy, maghapon, magdamag.
ano po, may mga kanya-kanyang gawain po sila, ano. So, ang kailangan hanapin diyan is yung mga talagang mapagkakatiwalaan. Kagaya ng sinabi ni Kalinga Prane, na wala na yung mga dating pinagkakatiwalaan niya na gumawa sa bahay ni Joy. No? Yung bahay ni Joy Diwata, mukhang ang ganda nga po ng pagkakadali doon. So, yan. Although nandiyan naman yung tatay ni Krista, siya lang yun. Kumbaga, paano na yung mga iba pa? So, yan ang kailangang hanapin. So, malalaman natin dito yung ibang detalye. O lang. Mas okay pa rin talaga yung sa sariling tao. Totoo, Pero kaya... kung ano naman bro, kung sakaling di sila payag, di nila maintindihan, pwede naman namin ibigay yung budget kina tatay. Sila na lang Yun yung matindi ron, no? Kapag kumontra pa rin or hindi sila papayag, yung mga question ay pwede naman daw ibigay ni na Kalinga Prab, ang Kalinga Prane, kung magkano man yung hawak nila na budget, iabot na lang dun sa tatay ni Krista. Papayag naman kaya yung tatay ni Krista. Nako. And if ever, kahit siguro malinis ang konsensya niya, kung pagkatinanggap niya yan, ay malaking issue na naman yan. So parang hindi po ako naniniwala na mangyayari yung ganun po ano. So tuloy natin. walang ano. Diba? Oo, pwede. Kung talagang ano kayo, hindi, dapat simulan na yan, dapat ano yan. Kay Tatay Jonel. Oo, And ganyan. sa tingin ko naman bro kay Tatay Jonel, bro, may tiwala sa'yo si Tatay Jonel. Kung ano yung decision Pero di mo. naman yes, sila yes, Sila tama tatay yan. nga, saka sila Krista, Hindi, di naman nagreklamo eh. di naman Naghahanap ko nag-ano, di ba? Hindi ka na... Yun yung yun yung isa pa yan, no? Yung mga sponsors hindi na mamwersa. Yung mismong beneficiary, pamilya ng beneficiary, hindi rin sila na mamwersa. Sino ba itong mga na mamwersa? Parang sumasobra na yung excitement ninyo, no? Cool lang kayo. Kumbaga, mag-antay lang. Huwag masyadong nagmamadali at baka matisod. So, yan po. Tuloy. Ay, nasa na yung pabahay namin, ganito, ganyan. Ako kasi may budget tiwala ako na. ng Super JR talaga. Kasi yung 400, magkano? 500? 400 something, basta ilalagay ko dito yung ano yun. So, yan guys, para sigurado, ay ito ulit yung listahan po ng budget. So, ang total 499,500. So, sabi na natin kalahating milyon. 500 na lang ang kulang. So, tuloy. Ang ano ko kasi si Norman, sabi ko kay Norman na So ito guys, ito maririnig natin dito kung ano nga ba yung talagang plano ni Kalinga Prab at kailan niya ito uumpisahan. Although nandiyan na yung panimula na budget, ay pakinggan po natin kung ano talaga yung ano niya kasi hindi lang naman po si Krista yung kailangan na pabahayan. At ang kagaya ng sistema ng Kalinga palagi, kung sino yung mga nauna na nagkaroon ng budget or ano, ay sila yung uunahin. Kumbaga ay may line up, may pila po. So, pakinggan po natin kung pang ilan ba si Krista. So, let's go. patapos ko na yung bayan, hindi niya matapos-tapos. Deserve ni Norman talaga. Tapos after ni Norman, si Eden. Pero, yun nga, kapag nadagdagan yung karpentero natin, pwede naman na natin isabay yung kay Krista. Okay. Pero iba ang gagawa. Parang gano'n. So, yun, napakalinaw guys, no? And yun nga, yung kay Norman, yung isang staff ni Kalinga Prab ngayon na talagang beneficiary din niya, hindi pa rin matapos-tapos po ano. At pagkatapos naman doon kay Norman ay syempre naka-line up yung batch 1 pa ito si Eden. So yun po yung plano. And pag nakakuha sila ng mas maraming workforce or mas malaking workforce ay isasabay na nila yung kay Krista. So yun po, napakalinaw, di po ba? Para naman Kaya basta doon sa pinagkakatiwalaan mo. Nandun din si Tatay Pinagkakatiwalaan Jonel. natin. Si Tatay Jonel kasi bro, nagpaalam na yung kay Kuya Bel. Alam po, once daw nasimulan na yung pabahay ni Krista. Di ako pwedeng dapat si Super JR nandun. Or sila Super Andoy. Kasi alam na nun yung alam na nun yung sistema ko. Sistema, oo. Na ang bilis yun gumawa sa Totoo. kanila. So, ano yun, no? So, ang tatay ni Krista ay nagpaalam daw kay Kuya Val na kapag inumpisahan yung pabahay kay Krista, ay kailangan nandun siya. Siyempre, anak niya yun. Kumbaga, gusto niya sigurong Pero, kailangan kasama rin sina Super JR kasi yun naman po yung trusted ni Kalinga Prab para mas maganda kasi kabisado din nila yung sistema, no? Kung paano. So, tuloy. Ito naman Tatay Jonel, sa tingin mo, Ay, okay. So ito yung isang katanungan na kailangan din nating
bigyan ng pansin kasi sa mga past na mga Kalingap Angels po, ano, sobra yung pagtitiwala na ibinigay po ng Kalingap. Pero sa huli ay nawakwak pa rin. So, ang katanungan ngayon, kung si Krista ba ay may posibilidad na mawakwak din at magpapawakwak din. So, yun po ano. And ang gustong-gusto ko dito guys yung kasagutan ni Kalingap Rab. Kasi ito yung, para sa akin ito yung pinakatama talaga na kasagutan. So, pakinggan po natin. Si Krista ba is mawawakwak? Si Krista ba mawawakwak? Oo. Sa Based on totoo your lang, ano bro, lang, sa mga nangyari sa Kalingap, mahirap na talaga magsalita di ba? Siyempre, di mo naman din masisi sa mga naranasan ko, di ba? Totoo. Mahirap na mag 100% tiwala o magsabi na parang hindi talaga or talagang yun na yung mangyayari. Mahirap mag... Yun guys, no, sa umpisa pa lang, ang ganda na kagad ng kasagutan ni Kalingap Rab. And tama lang talaga yun na hindi pwedeng sabihin na 100% ay may tiwala. Kasi nagtiwala na ilang beses na. Ilang beses nang nagtiwala ang Kalingap, si Kalingap Rab, sa kanya mga beneficiaries. Sino-sino na nga ba yung mga nawakwak? No? At ang gaganda ng mga sinasabi nilang salita dati. No? Na hindi po kami aalis sa Kalingap kahit anong mangyari. Kayo po kasi yung tumulong sa amin, kayo nag-ahon sa amin sa hirap. Pero bandang huli, pagka pinakitaan ng pera, nawawala pa rin. Pero lang kay ano guys pero lang kay Reyna kasi si Reyna, ibang case yan. Ibang case si Reyna, hindi siya yung nawakwak. Kumbaga yung nanay niya, wala naman magagawa talaga si Reyna. Alam naman po natin yung sitwasyon niya po. Ano? So, nakaka-miss din. Nami-miss ko rin yung si Reyna. Kasi guys, sa kanya po ako nag-umpisa. Kaya ako naging reactor dahil kay Reyna. Kaya nami-miss ko yung dalaga na yun. So, tuloy. Tiwala, mahirap magsalita. Pero sa ngayon, di ko naman din 100% sure na mawawakwak si Krista. Pero naniniwala ko na hindi siya mawawakwak. Ako may tiwala. Yun. Although naniniwala na hindi mawawakwak, pero mahirap nang ibigay yung 100% na tiwala. No? Mas maganda pa rin yung meron kang room for errors. Kumbaga, huwag ibigay ng todo. Kasi nangyari na yan paulit-ulit na nagtiwala. Pero, yun na nga, nasaktan. Lalong-lalo na yung huli po na hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos ang mga ka-isyuhan tungkol sa pamilya na yan. So, tuloy. Hindi ko sinasabing hindi talaga. Oo. Kasi, Depende na sa maintindihan mo naman bro sa mga nangyari Totoo, para sa totoo, bro. akin. Ganun din yung tingin ko sa mga, totoo, sa mga bro. before na nawakwak na talagang itinuring kong kapatid, itinuring Yan. kong Correct. natin, part ng Correct. pamilya natin, Yan. mga pagkakaibigan natin. Pero anong nangyari, di ba? Pero ako, naniniwala kay Krista na matured si Krista Sabi ko nga, siya lang yung unang Kalingap Angel na lumapit at nakipag-usap sa akin after ng mga... So yun guys, no, and I'm sure na alam nyo lahat po, yung mga ka-isyuhan lately, lalong-lalo na yung nagsalita. May nasabi si tatay ni Krista po, na hindi nagustuhan ng karamihan at mismo si Kalingap Rab ay napakomment doon sa pagla-live nung tatay ni Krista na yon. And ang maganda, si Krista mismo ang pumunta kay Kalingap Rab po, and she doesn't care kung may mawawala na na mga supporters at sponsors niya. Grabe, Kumbaga talagang mararamdaman mo yung pagiging solid niya talaga. Kumbaga sinalo niya. Kumbaga inano niya yung mga bashers. Kumbaga siya na yung humarang. Bira lang yung ganyan. And sabi nga ni Kalingap Rab, first time na nangyari yun po, first time na merong umano sa kanya, kumbaga ay tumulong. What I mean is, paano ba ipapaliwanag to? Kumbaga ay kumampi kay Kalingap Rab po, tungkol sa issue na yan. So, good for you, Krista. Galing mo. So, tuloy. Issue. And And, gawain naman yun ng lalo pa nga yung mga matatanda. kaya nga, yun din po yung kakaiba kay Krista. Kasi solid talaga siya sa Kalingap kasi tununtan pa si Kalingap. Saka sa akin bro, choice naman nila yan Ako naman, ano man yung, kung ayaw nila magpa-vlog, walang problema sa akin. Kung ayaw nila sa Kalingap, gusto nila umalis, wala din problema. Choice pa rin nila yan. Well, totoo naman yun.
Kasi hindi naman talaga sila pinipilit na mag-stay eh. Nasa sa kanila talaga yung ano, yung choice. Ang maganda lang sana, kapag may gustong umalis, ay magpaalam naman sana sila ng maayos, no? Hindi yung basta na lang aalis tapos biglang kakalabanin ang tumulong sa kanila. Yun yung pinakamasaklap sa lahat po, ano? Paulit-ulit na eh. po namin sila hinigpitan. Akala kasi nung iba, tayo yung naghahabol sa Oo, mga totoo. tinulungan natin. Bira, Kaya nga. marami po kami pwedeng i-vlog. Actually nga, family vlog ko, ang tataas din ng views. Oo. Di ba? Yung Tama yun. bagong channel ko Totoo. pa lang. Totoo. Kami po pwede kami mag-vlog ng kami-kami lang. Ito, mga ampon ko dito, kami-kami. Pero syempre, Actually, sayang yung channel ni... sa bagay, hindi naman po sayang. Kumbaga, hindi naman pa nawawala ano, yung kanyang family vlog. Dahil mula umpisa pa lang, malaki na kagad ang views nun. Kumbaga, pumapantay lang ang views ng family vlog ni Kalinga Prab dito sa main channel po niya. Ang talagang napag-iiwanan lang na channel is yung isa, yung Kalingap Tahanan po ba yata yun. Iba kasi din yung nagmamanage doon po, ano, hindi mismo si Kalingap Prab. So, tuloy po natin. ayaw namin ding pabayaan yung mga beneficiaries. And actually bro, yung mga sinasabi mo na yan, sobrang daming naniniwala sa'yo kahit hindi mo yung sabihin. Oo. Pero dahil dun sa mga Oo naman. anti-kalingap, hindi sila, talaga sila. sila lang naman yun. Kaya Sila nga lang eh. naman yung nag-iisip nun. Kaya nga eh, kahit anong sabihin mo, explain mo sa kanila, kahit may mga proof ka naman na ganito, yung pabahay nyo palang, ang daming pinabahagi nyo na tinulungan nyo, hindi nila yung napapansin. Ang napapansin nila, kahit hindi naman totoo, gagawa at gagawa sila talaga ng mga Oo. mali. Saka kahit Basher nga eh. Ang ginagawa kasi nila, may masabi ka lang na, parang di sila nag-read between the Kaya line. nga. Talagang word per word sila eh. May masabi lang ako, May masabi ganito, lang, ay, kada mali word. yan. Oh, ay, mali yan. Ganun po talaga kapag naghahanap po ng ibubutas po ano na mga bashers. Kumbaga wala silang pakialam, hindi nila iniintindi yung buong sentence, no? Kumbaga yung kabuuan ng isang sentence na yan or meaning nung sentence na yan ay ang ginagawa nila is word by word. Kapag kahit maganda yung hangarin mo dun sa babanggitin mo or sa isang sentence, may nakita silang isang word na hindi nila nagustuhan, yun na kagad yung gagamitin nila. Na panlaban or ibabato pabalik. Wala nilang pakialam sa kung ano man yung hangarin. Kumbaga naghahanap lang talaga sila ng butas. Yun yung yun yung mali. So, grabe Ang bihira rin. Tapos, isipin nila yung kabuuan bago sila Di ba? Kasi tayo naman, antabay lang tayo. Di ba? Nagkaso tayo, nag-fight na Oo. tayo. Ngayon, di sila tumitigil, tuloy-tuloy pa rin yung Bro, dagdagan pag-aabang pa rin. natin. Dagdagan mo pa din. Abang pa rin tayo. Ayun. Yan ang isang maganda. Kumbaga, alam nyo naman sino. Alam nyo naman siguro kung sino yung binabanggit po dito. Yung, sige, ako na lang. Pangalanan ko na. Si Kapisot. Hindi sila tumitigil. So, ang mangyayari kasi nagsampa na ng demanda si Kalinga Prab dyan and Kuya Bal. At dahil hindi sila tumitigil, ay dadagdagan at dadagdagan at dadagdagan pa ulit yan. Good yan, good. Yan ang abang. At meron na naman akong sinabihan na panoorin yung mga vlog kung meron pwedeng i-screen record. Then, Dadagdag na naman natin yun. Nanahimik yung community na So yun guys, para malinaw po, ako na mag-i-explain. Merong inatasan na itong si Kalinga Prab, and of course, ganoon din kay Kuya Bal po, na mga tao na susubaybay sa mga pinagsasabi or mga vlogs, mga mapanira sa Kalingap. And sila, yung ngayon, mag-i-screen record kung pwede ba itong gawing ebidensya para sa kanila po na mga naninira. So yun po ang maganda kasi hindi naman magagawa na ni Kalinga Prab na panoorin pa yung mga vlogs ng mga yun po napaka-busy po na tao. And I'm sure na wala rin siyang interest na panoorin yung mga vlogs na mga anti-Kalinga. Kaya minabuti po nila na kumuha na lang ng mga tao na susubaybay. So, malinaw. So, tuloy. tapos sila malayang ganun. Mas parang sinasabi pa nila dyan, kumikita daw ang Kalingap dahil sa kanila. Yung mga reactor kasi daw, tinitira sila. So, Ito, speaking of reactors, guys, maganda rin na napag-usapan nila ito And mamaya, may papaliwanag din po tayo dyan. Dahil sinasabi na sila daw ang pinagkakakitaan. Yung mga bashers daw,
yung mga mapanira, sila daw ang pinagkakakitaan ng Kalingap. Kasi ang tingin po kasi ng mga anti-Kalingap, pati kami na mga reactors ay kasama sa loob ng Kalingap community. Hindi po. Kami po ay parang extension na lang. Kumbaga, nasa labas na po kami ng loob. Siyempre, nasa labas eh. Siyempre, nasa labas ng loob. So, okay. What I mean is, nasa labas na po kami ng kumbaga, sa loob ng bahay. Nasa labas lang po kami. Ang Team Kalingap, kagaya na Kuya Val, yan, si Kalingap Rab, and yung mga ibang partners, nasa loob po sila ng community. Kami naman po, nasa labas ng bahay, pero kami po ay nakasuporta sa kanila at binigyan nila kami ng pribilehyo. Binigyan po nila kami ng permiso. We are allowed na maggawa po ng reaction sa kanila. Kami lang po yun na mga legit na mga Kalingap reactors. At meron kami mga pinanghahawakan na kami po ay mga lehitimo, hindi lang namin pinangangalandakanan. Meron din kasi mga nagre-react dito na hindi naman talaga legit na nabigyan ng permiso po ng Kalingap po. Yung mga, hindi ko na kailangan pangalanan pa. Alam nyo na po kung sino-sino yung mga yon. Yung iba kasi ay mga nagbibigkas ng hindi magandang salita. So, ibig sabihin, nakakasira din po sa imahe ng Kalingap yon. At ang sinisisi ay sila Kalingap Rab. Parang, kumbaga, iniisip ng mga anti-Kalingap na sina Kalingap Rab, Kuya Val, ay parang sila yung nagsasabi sa mga reactors na ganito ang sabihin nyo. Magmura kayo or what? Hindi po. Kami nga po na mga reactors ay walang pattern. Kumbaga, kanya-kanyang style po kami. Kanya-kanyang pamamaraan ng pagpapaliwanag. Kanya-kanyang pamamaraan ng pagre-react. Wala pong hindi po namin wala pong ganun na nangyayari na sina Kalingap Rab ang nagsasabi sa amin kung anong gagawin namin. Never po sila nakialam sa amin. Kami lang po ay minsan kapag kami mga nakita sila na medyo sumosobra, yan, pinagsasabihan yan. Mga reactors na lumalabag na sa rules ng Kalingap. Ganun po yun. So, tuloy. Yung idama yung reactor sa amin, ang reactor, nasa labas na yan ng namin community. Reactor, may binigyan lang namin yan ng privilege na mag-react sa amin. Pero hindi talaga sila part ng sa loob. Wala sila sa loob. So, wag niyong isisi sa amin kung may mga may mga nagawa sa inyo, wag niyo kaming idamay. Kasi binigyan lang namin sila ng privilege na gumawa ng reaction sa amin. Maganda yun bro, kasi ang akala nila bro, yung reactor, sasabihin na ganito, ay, Kalingap ang may gawa. Parang ganun na nga ba ang ginagawa nila? Di namin sila kontrolado. Yan. Di namin sila kontrolado po. Yun, totoo yun. Nagmumura. Parang, ay, Kalingap, pinagmumura ng Kalingap. Parang nagmumura ka na din. Parang ganun. Yun yung sinasabi ko. Meron kasi mga iba po na talagang lantaran na nagmumura. Minsan, hindi ko naman sila inaano po kumbaga kasama lang sa ini-explain natin ito na minsan nakakasira sa imahe ng Kalingap po yung mga may mga below the belt na nangyayari. Although pinagtatanggol nila Kalingap, pero hindi po sila yung mga talagang legit. Kasi kami mga legit guys, meron po kaming GC at kasama dyan si Kuya Val. Pinagsasabihan po kami, doon po kami pinagsasabihan kung merong mga lumalabag, yung mga ganun po Pero bihira lang na mangyari na may ganun. Bihira lang naman kasi halos lahat ay sumusunod. Kami po na mga legit na Kalingap reactors. Andun po yung mga pangalan ng mga lehitimo. So, yan, tuloy. Sobrang luwag kasi ng Kalingap. Pag sa kagustuhan ni Papang matulungan din yung ibang reactor, hinayaan lang, di ba? Pero wag niyo pong isipin na lahat ng ginagawa nila is kami yung pinakapunot dulo. Wala po, ako po, Tama po yan. mismo, wala akong nakakausap sa mga reactors. Maliban kay Ninong July, paminsan-minsan. No? Sa mga barkada ko, yan, sina Kuya Jens. Pero wala akong sinasabi sa kanila na ganitong sabihin mo, Oo. di ba? Maliban lang kay Tama po Ninong yan. July pag may mga issue na Ninong July, pakilinaw nito. Kasi ako di naman ako, ayoko na sa totoo lang magpara live. Totoo. Ganun, kasi mas ang dami kong ginagawa. Mas salip na mag-live ako, mag-edit na lang. Oo, totoo.
So yun guys, no? Grabe. At least kahit naman paano po ay na sabi nila yung tungkol sa reactors, and of course ako nakapagpaliwanag din kung ano ba yung papel namin dito. And yan, and sana ay nalinawan din yung mga naguguluhan or yung mga nagmamadali po tungkol sa pabahay ni para kay Krista. So ayan, at nasagot na kung ano yung plano ni Kalinga Prab na kailangan tapusin muna yung naumpisahan, yung kay ano nga po, doon sa isang staff niya. And then ang kasunod doon ay si Eden. And if ever na makahanap pa sila ng mas malaking workforce or madadagdagan yung mga trabahador, ay isasabay na nila yung kay Krista. So yan. And pagdating naman po sa katanungan na kung si Krista ba ay may posibilidad na makukwak, ay nasagot na rin po ni Kalinga Prab. Mahirap na rin pong magbigay na although naniniwala si Kalinga Prab na hindi mawawakwak si Krista, ay hindi na po ibinibigay ngayon yung 100% na trust kasi may history na. Kumbaga, paulit-ulit na po yung nangyayari. Alam niyo naman, pagka wakwak, ay marami rin silang paraan para kumbinsihin po yung mga mga beneficiaries ng Kalingap. Kasi hindi kasi nila kaya na maghanap ng sarili nilang beneficiaries. So, ang hanap po ng mga wakwak ay yung may mga pangalan na, yung mga sikat na, kumbaga. At yun ang gusto nilang gamitin. Kaso ang nangyayari, yung ibang nakuha nga nila, okay, nagtagumpay sila, nakuha nila, pero ano nangyari? It's either nagulo yung buhay nung kinuha nila, pinilit nilang kuhanin, or nawala sa limelight. Natigil ang kanyang, ang kanyang kasikatan. Ganun pa yung nangyayari. So, andun na lahat. So, yun guys. So, hanggang dito na lang ulit. And if ever na nagustuhan po ninyo ang ating pagtatalakay sa ngayon, ay huwag pong kalimutan yung pindutin ang like button. And of course, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, papindut na rin po yung subscribe button. So, hanggang dito na lang guys. And maraming salamat po sa inyo lahat na matyagang sumusubaybay sa aking munting channel. So, hanggang sa muli, God bless, and mag-iingat po tayo lahat. So, bye-bye po muna. Bye.